Good morning po, Ma'am Chacha. Good morning po, Manong Ted. Morning. Sir, ito pong mangyayari na strike on March 24 and 25. Linawin lang natin sino-sino po yung mga kasama nyo dito. Pangungunahan po ito ng Piston, kasama po yung Bayan, kasama po yung aming samahan, Independent Judge Philippines, mga transport sectors, ah, pati na po yung mga kasama natin sa TNBS at yung mga motorcycle taxis. Kasama din po yung mga sa bus, yung mga empleyado po ng mga bus companies, at inaanyayahan din po yung mga truckers na apektado o lubhang apektado nitong oil price hike. So halos lahat po ng transport sector makakasama ninyo except for the truckers group. So malaking kilos protesta po ito, 2 araw. Saan po ito gagawin? Magtataguyod po ng iba't ibang mga strike centers, no, all throughout the country, mula po dito sa NCR, sa Visayas, sa Cebu, Iloilo, pati din po sa Mindanao, sa Davao at iba pa pong lugar. Sir, 2 araw po ito. Sakit ng ulo ito sa ating mga commuters. Hindi na po ba mapipigilan? Ito pong strike po ninyo? Wala na po bang pag-asa na ma-halt muna kung sakali? Actually, ang sinabi po ni Kamodi do sa press con kahapon, may imbitasyon daw nga po yung Malacanang para kausapin yung mga transport leaders, pero ipagpapaliban po nila yung pagdalo, yung pakikipag-usap po sa pamahalaan, at itutuloy po muna itong welga upang idiin po yung panawagan namin para po do sa 6-point na demand. Pwede po ba nating ulitin lang para sa kapakanan ng mga nakikinig din sa atin ngayon, ano po ang panawagan ng inyong grupo? Katuwang po yung ibang transport sectors. Kaya nga po nangyari na itong 2 araw na strike. Unang-una po dito yung pagbasura dun sa VAT at dun sa excise tax. Kasama po yung pagbasura dun sa oil deregulation law. Yung pagbabalik po nung oil price pabalik po sa 55 pesos na mark, at yung dagdag pasahe po. Sir, ang sabi niyo po kanina, nananawagan nga po ng dialogo sana ang gobyerno para kahit papano matigil muna itong 2 araw na transport strike. Pero ayon po kay Kamodi, nakasama niyo rin po dito sa mangyayaring strike, hindi muna pagbibigyan ang gobyerno. So talagang tuloy na po ito kahit na ano pang ayuda o kahit na ano pa po ang sabihin ng gobyerno. Opo, dahil sa pakiramdam namin, sa pananaw namin, mukhang hindi sineseryoso ng pamahalaan yung krisis na nararamdaman nitong ating mga kasamang operator at chopper. Minamabuti nung ating koalisyon na ipagpatuloy itong welga upang idiin po na yung dapat gawin ay itong mga pinapanukala naming demand sa gobyerno, at hindi lamang po yung ayuda, dahil napatunayan ng ilang beses na yung ayuda pansamantala lamang at madalas hindi pa epektibo, dahil itong pinamimigay nila ngayon, no, na 5,000, ilang araw lang po yan eh. So ang hanap po ng aming koalisyon ay mas pangmatagalang solusyon di sa mga ganitong problema. At yes po, sir. Ang hiling nyo nga po, seryosohin ng pamahalaan ito pong problema, ibigay yung ayuda agad. So hindi kayo sang-ayon na April 6 pa yung start ng bigayan para po sa ibang sektor. At hindi rin po kayo sang-ayon na naiiwan yung ibang mga nasa probinsya. Tama po ba kasama rin dito sa mangyayaring strike yung ibang mga lugar outside of NCR and Metro Manila? Opo, nationwide po itong welga sa March 26 to 27. At inaanyayahan nga po lahat ng mga apektadong sektor makiisa po sa atin. So hindi lamang po mga chopper, pati po mga commuters na saan po natin makikiisa dadalo dito sa ating mga welga. Pero sa pag-uusap niyo po dito sa different transport groups, ano po talaga ang pinakakailangan sa ngayon ng hanay ninyo? Is it fair hike o subsidiya na tuloy-tuloy? Wala po actually, ma'am, doon sa demand namin yung ayuda o subsidies, no? Ang sinasabi natin, kailangan baguhin o kailangan ibasura itong mga batas na nagdadagdag do sa presyo ng langis, kagaya na nga po nung sa VAT at nung sa Oil deregulation. excise tax. Well,
nalaman po natin na naipasa na pala ng Kongreso yung batas at nasa Malacanang na para sa signature ni Presidente, at hindi natin malaman bakit hindi pa ito pinipirmahan at hindi pa ini-implement. Kung seryoso sana yung Malacanang, dapat inuna itong ipatupad dahil ito yung magbibigay ng emergency power sana kay Bongbong Marcos upang tugunan tong problemang ito. Sir, ano pong argumento ninyo dun sa mga nagsasabi na malaki ang kita na mawawala sa gobyerno pag naipasa po yan na pag-suspend sa excise tax? Well, yung kita ng gobyerno, nakakalungkot mang isipin kung i-maintain o papanatilihin yung pag-iisip na kailangan kumita yung gobyerno. Alam naman natin na yung dinanas natin itong mga nakaraang panahon na napupunta lamang doon sa pagnanakaw. No? So, hindi mananakaw doon sa tao yung itong mga pinapanukala namin. Kaya ito sana yung aming inihiling na gawin. No? Ito yung mga katulong sana sa mga tao at hindi lamang doon sa gobyerno. So para sa inyo, talagang hindi subsidy ang sagot, kundi isuspend muna yung excise tax at ayusin din yung oil deregulation law. Kung sakali pong hindi kayo pakinggan, may talks na rin po ba sa posibleng mas malawakan at mas malaki pang kilos protesta aside po dito sa mayroon ng petsa na 26 at 27? Well, nagkonsultahan po yung mga samahan nung nakaraang araw. After po siguro nitong welga sa March 26 at 27, mag-a-assess muna ulit yung ating mga kasama sa koalisyon at pag-uusapan kung ano yung mga next steps, lalo na kung hindi tutugon nga itong pamahalaan dito sa aming mga panukala. Sir Ted, kamusta po ang ugnayan niyo with DOTR at LTFRB tungkol po dito sa inyong hinaing? Napapakinggan naman po ba nila kayo? Meron po ba kayo nakakausap doon? Alam ko po sila Kamodi at yung iba pang mga transport leaders yung nakakausap ng mga ahensya ng gobyernong concern. Marahil wala pong naging magandang resulta yung pag-uusap. Kaya nandito kami ngayon at ilulunsad nga itong welga. Inaasahan natin na magkakaroon pa ng dialogo pero kailangan pong idiin ng koalisyon ng ating mga mamayan yung panukalang ito dahil ito po yung pangmatagalan at substantibong sagot sa ating problema. Kailangan pong malaman natin na yung problemang ito, itong oil shock, ay hindi po matatapos sa pagtatapos ng giyera sa Iran dahil nga po marami na pong infrastruktura doon sa Middle East na ginagamit sa produksyon ng langis ang nasira. Kaya inaasahan po natin taon po ang bibilangin bago po masolusyonan yung issue ng supply. No? Kaya kinakailangan siguro ng foresight nitong administrasyon kung ano po yung kailangan nilang gawin, hindi lamang po para sa mga susunod na linggo't buwan, kundi po para sa mga susunod pang taon. Sir Ted, sisingit lang ako ha, Ma'am Chia. Sir Ted, naunawaan naman natin ang sitwasyon at ang mga hinaing at mga gustong mangyari ng lahat ng sektor sa isyong ito na ating kinakaharap. Pero may mga bagay dito sa demand ninyo na palagay ko naman hindi kakayanin ng gobyerno. Halimbawa, yung inyong pagtutulak na maibalik sa 55 pesos per liter yung presyo ng petrolyo. This is hindi to doable even for the government. Hindi kaya naman ang grupo ninyo ay wala kumbaga wala na sa lohika ang ilan sa mga demands, Sir Ted? Naniniwala po kami na kayang gawin ito pero kung ganun pa man, kailangan mag-usap ng seryoso tungkol do sa maaari at pwedeng gawin. So ang sa amin, sineset namin yung bar para do sa gobyerno na ito po yung direksyon sana natin, hindi lamang po yung stopgap measures kagaya ng pamimigay lang ng ayuda. Yun nga kasi siguro kung ilalagay natin ang ating sitwasyon sa gobyerno, palagay ko naman pwedeng pag-usapan ito sa mga punto ng achievable, no?
So doon sa puntong yon, palagay ko walang control dyan ng gobyerno kung paano maibabalik nga sa 55 peso level yung presyo ng gasolina. Pero doon sa usapin ng pag-aalis sa excise tax o VAT, yan, pwede sigurong matugunan hindi lamang ng Pangulong Marcos, kundi lalo na sa mga panahong ito ng Kongreso. Kumusta ang inyong lobbying sa mga miyembro ng Kongreso sa kanila manggagaling ito eh? Opo, as far as we know, yun nga po, nagawa na yung batas, nilagpasan na nga daw po yung BICAM dahil sinertify as urgent itong batas para sa emergency powers. So nandun na po sa lamesa daw ito ni Presidente Marcos. Kaya nga po inaasahan natin na sana pirmahan niya na ito at gawin na po yung pagtatanggal o pagbabawas do sa excise tax at lalong-lalo na do sa VAT dahil percentage yan. Habang tumataas yung presyo, tumataas din po yung percentage. So hindi lamang po do sa excise tax, pati na rin po yung sa VAT. Well, kasi yung excise tax, ang sabi ho kahapon lang yata, napirmahan ng dalawang leader ng Kongreso, mismo yung enrolled bill na ito. At ito po ay to be transmitted hopefully today sa tanggapan ng Presidente and we will await kung kanya ba itong agad na pipirmahan. Pero yung usapin ng VAT at saka nung Oil Deregulation Law repeal, ito ay sa Kongreso. Ito na yon kasi ibang panukala ito eh. Ano ang inyong gagawin ngayon na pressure kung yun man sa mga miyembro ng Kongreso? Kung ito ba ay bibigyan nila ng prioridad ang itong panukalang ito? Opo, ganun pa rin. Kagaya ng pakikipag-ugnayan natin doon sa iba't ibang samahan, tutulong po kami doon sa pakikipag-usap dyan sa Congress at itulak dito sa mga members ng Kongreso natin na pag-aralan nila at bilisan yung pag-aaral upang sa ganun mapag-usapan ano ba dapat yung gawin. Dahil nga po, ito yung nagpapahirap, yung dagdag pahirap sa mga taong bayan at nahihirapan po yung pinaka-vulnerable sektor na makaagapay pa dito sa mga nangyayari. Okay, sige. So, ang inyong welga ay magsisimula starting Thursday, March 26 to Friday. Ang inyong panawagan sa lahat para maintindihan kayo dito sa ating advokasiyang ito. Kasi nga, yung iba, ang nagsasabi din na lalong mahihirapan ang mga commuters dito kapag wala sila masasakyan. Lalo na nga yung nag-jeep, yung pangkaraniwang commute sa mga lalawigan din na wala namang tren na maaari nila masakyan. Go ahead, Ted. Opo, itong welga ay para po doon sa pagtutulak ng kagaya ng sinabi ko kanina, mas substantibong mga hakbang para tugunan yung problema nating lahat. Accepted po natin na magkakaroon ng disruption at yun naman talaga yung intention upang itulak itong kamay ng pamahalaan na kumilos at hindi lamang po magbigay ng lip service dito sa mga tao, tugunan meaningfully itong problema. So sa lahat po nung nakikinig, pinapanawagan po natin na makiisa at unawain yung ating kalagayan dahil nga po hindi po ito masusolusyonan ngayon lamang, kung puro ayuda lang, kung ganung approach lang po ulit yung gagawin natin, kailangan po nating maging handa lalo na dito sa mga darating pampanahon. Kaya po ito po yung tinutulak natin sa darating na March 26 at 27. Salamat na marami sa inyo, Ted, and Godspeed. Kami nakaantabay din sa mga mangyayari development. Hopefully nga, magkaroon na ng linaw itong mga pinag-uusapan daw ng Amerika at ng Iran dito sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Salamat, Ted. Salamat po. Maganda pong umaga ulit. Ginoong Ted Lazaro po, ang spokesperson po ng Defend Jobs Philippines. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.